Una sa ating balitaan, layo ni Singaporean President Dr. Tony Tan Keng Yam sa kanyang state visit sa Pilipinas na palakas trade partnership ng dalawang bansa at ang pagbibigay ng karagdagang tulong sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Para sa detalye, balita mo kami Julius Di Samburon. Lalo pang pag-iibayuhin at pagtitibayin ng relasyon ng Pilipinas at Singapore. Ito ang siyang magiging pangunahing dahilan ng kauna-unahang pagbisita o pagdating sa Pilipinas ni Singaporean President Dr. Tony Tan Keng Yam. Ilan lamang sa pag-uusapan ng leader ng Singapore at ni Pangulong Aquino ang aspeto ng seguridad at ng ekonomiya. Singapore ang siyang ika-4 na largest trade partner ng bansa simula pa man noong taong 2013. Bilang bansang ASEAN, hangad nito ang magtulungan at makamtan ang kaunlaran. Nakahanay din sa pagdalaw ng nasabing leader ang pakikipagpulong sa Philippine-Singapore Business Council. Ayon sa magkasamang pahayag ng Singapore Business Federation at Singapore International Enterprise, may tuturing nila ang Pilipinas bilang one of the best performing Asian country sa larangan ng ekonomiya at pagnenegosyo. Ito'y dahil sa pagtaas ng gross domestic product nito sa nagdaang taon. Kanila ding inaasahan na posibleng maitalaga din ang bansa sa ika-16 na pwesto na may mataas na ekonomiya sa buong mundo sa taong 2050. Ang muling paglakas naman ng sa Pilipinas ay dahil na din sa mga ipinapatupad na economic reforms ng pamahalaan na siyang nagbibigay interes sa mga negosyante para lalo pang mamuhunan. Kaya tiwala ang Singapore sa kanilang ibibigay na oportunidad. Itinuturing na ngayon ang bansang Singapore bilang isa sa mga bansang Asyano na may malagong ekonomiya. Nang mismo kung dayuhin ang nasabing bansa, sa aerial view pa lamang makikita na ang mga sasakyang pandagat. Kaya tinagurian na silang one of the world's top 3 oil refining center, world's largest oil rig producer at major hub for ship repair services. Nagiging salik din sa pagdami ng investors ang kanilang turismo. Sa kahabaan ng Esplanade Road, makikita ang isa sa pinakakilalang atraksyon dito sa Singapore, ang kanilang Merlion. Nakatapat lamang ng most expensive building in the world, ang Marina Bay Sands. Ito ay dinadagsa ng iba't ibang lahi, Pinoy man o hindi. Samantala, nakatakda din namang pag-usapan ng dalawang leader ang kapakanan ng maraming mga Pilipino na siyang naghahanap buhay at naninirahan na rin sa Singapore. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Di Samburon.